Kabanata 1371. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Morgan matapos makasakay sa kotse sina Lupin at Charlotte. Ano ang gusto ni Miss Gold kay Miss Lindbergh? Tanong ni Morgan. Nagdeklara siya ng digmaan, galit na sabi ni Lupin. Sinabi niyang siya at si Mr. Noct ay itinadhana para sa isa't isa at gagawin niya ang lahat para maaga niya ito. Nawala sa sarili si Morgan nang marinig yun. Baliw ba siya? Sino ba ang tingin niya sa sarili niya? Tama ka dyan. Muntik na talaga akong sumabog kanina. Buti na lang at inilagay siya ni Miss Lindbergh sa tamang lugar, sagot ni Lupin habang nakatingin kay Charlotte. Magaling ang ginawa ninyo kanina, Miss Lindbergh. Sa totoo lang, dapat binangga ko na lang ang kotse niya, galit na sabi ni Morgan habang hinihigpitan ng hawak sa manibela. Tuturuan ko siya ng leksyon kapag nakita ko ulit siya. Ano naman ang gagawin mo sa kanya? Sabi ni Charlotte. Well, sumulyap si Morgan kay Charlotte at hindi na nagpatuloy. Ang ginawa niya ay mas mabuti kaysa sa mga tuso na taong gumagawa ng kalokohan patalikod. Sa tingin mo ba mabubuhay ako kung gagamit siya ng mga maruruming paraan? Totoo yan, marahang sabi ni Lupin. Mas magiging masahol siyang kaaway kung may kaduda-duda siyang moral. Sa kabila ng sinabi ni Charlotte, nakaramdam pa rin siya ng banta. Palagi siyang magalang at tapat sa pakikitungo. Mas lalo siyang nagiging mabigat na karibal. Huwag kayong mag-isip ng sobra, Miss Lindbergh. Ipinusto ni Mr. Noct ang buhay niya para iligtas kayo. Mahal na mahal niya kayo. Hindi siya basta-basta maaakit ng babaeng iyon. Ibinaling ni Charlotte ang tingin pababa at nanatiling tahimik. Marami siyang iniisip. Naramdaman ni Lupin ang kanyang emosyon kaya binago niya ang paksa. Kumusta ang mga bata? Nag-tantrum ba sila dahil hindi tayo nakauwi kahapon? Sumatsot si Morgan. Huwag mo na akong paalalahanan. Kinulit nila akong basahan sila ng kwento. 3 kwento na ang binasa ko pero ayaw pa rin akong paalisan. Pinatulog pa nila ako kasama nila. Si Morgan ang nag-alaga sa mga bata habang wala si Charlotte. Tuloy-tuloy siyang nagkwento tungkol sa mga bata kay Lupin. Nakinig si Lupin habang inoobserbahan ang ekspresyon ni Charlotte. Nakatingin si Charlotte sa labas ng bintana habang nagpapatuloy ang biyahe. Mukha siyang balisa. Dahil weekend, nasa bahay ang lahat ng bata pagdating nila. Pinuntahan ni Charlotte sina Ellie at ang 3 babae bago siya nagtungo kina Robbie at Jamie. Nag-aaral si Jamie kasama si Robbie nang dumating si Charlotte. Robbie, pwede mo ba akong turuan nito? Karaniwan ay matyaga si Robbie sa pagsagot ng mga tanong, ngunit medyo iritable siya ngayon. Akala ko na ipaliwanag ko na ito sayo. Nalungkot si Jamie. Ang sungit mo sa akin. Hindi mo kailangang kausapin ako ng ganyan kahit ayaw mo akong turuan. Tinuruan na kita isang beses pero hindi mo pa rin naintindihan. Napakadali ng tanong na ito. Hindi ko alam kung bakit hindi mo pa rin makuha. Ang tanga mo. Paano mo nasabi yan? Ngumuso si Jamie at muntik nang umiyak. Binuksan niya ang pinto at tumakbo palabas, diretso kay Charlotte. Natigilan siya nang makita si Charlotte at tuluyang umiyak. Jamie, niyakap siya ni Charlotte at tumingin kay Robbie. Ayos lang. Huwag ka nang umiyak, Jamie. Tatawanan ka ng mga kapatid mo kapag nakita ka nilang umiiyak. Mommy, mas lalo pang humagulgol si Jamie sa yakap ni Charlotte. Anong nangyari, Jamie? Halika na, tigilan mo na ang pag-iyak. Kukuha ako ng masarap na pagkain para sa almusal, sabi ni Lupin. Sumama ka kay Lupin at kumuha ng pagkain. Kakausapin kita mamaya, okay ba? Sabi ni Charlotte habang ipinapasa si Jamie kay Lupin bago pumasok sa silid. Robbie, kailangan nating mag-usap. Palaging banayad at matyaga si Charlotte kay Jamie, Ellie, at sa mga anak ni Danrick, ngunit pagdating kay Robbie, kaya niyang magsalita ng diretsyo. Tutal, mas mature si Robbie kaysa sa edad niya. Nang mapagtanto ng bata na may nagawa siyang mali, ibinaba niya ang ulo at lumapit sa kanyang ina. Pasensya na po, hindi ko dapat pinagalitan si Jamie, mahina niyang sabi. Robbie, para kang guro ni Jamie. Ayos lang na bigyan mo siya ng payo para gumaling siya, pero mas mabuting gawin ito sa mas maayos na paraan, sabi ni Charlotte habang nakangiti. Alam ko po, Mommy. Alam kong masama ang loob mo dahil nag-aalala ka kay Daddy, sabi ni Charlotte habang hinahaplos ang ulo niya.
Pero ikaw at ang mga kapatid mo ay may magandang halimbawa mula kina Daddy at Mommy. Hindi namin kailanman ibinubuhos ang emosyon namin sa inyo. Pasensya na po, Mommy. Hindi ko na uulitin. Iyan ang anak ko, sabi ni Charlotte sabay yakap sa kanya. Kumusta na si Daddy, Mommy? Malubha ba ang sugat niya? Tanong ni Robbie habang namumula ang mga mata at pilit pinipigilan ang pag-aalala. Tinamaan siya ng plorera sa ulo at marami siyang dugo na nawala, pero ligtas na siya. Huwag kang mag-alala, uuwi na siya mamaya, kaya si Mr. Ben ang susundo sa inyo para puntahan siya. Makikita ninyo siya mamaya. Ang bilis naman niyang makalabas. Sino ang gumawa nito sa kanya? Sinagip ako ni Daddy. Nahulog ang plorera mula sa itaas at hindi pa namin alam kung sino ang may gawa nito. Iniimbestigahan pa nila. Sasabihin sa atin ni Mr. Ben ang nalaman nila kapag may balita na. Sige po, mahina niyang sagot. Sandali siyang nag-isip at nagtanong. Ayos lang ba talaga si Daddy? May iba pa ba siyang masakit bukod sa ulo? Napansin mo rin bang may kakaiba kay Daddy? Gulat na sabi ni Charlotte. Napansin niya ang pag-iwas ng tingin ni Robbie. Halata ang kanyang pagkabalisa. Kahit mature si Robbie, bata pa rin siya at hindi magaling magtago ng emosyon. Alam ni Charlotte na may itinatago siya, kaya nag-iba siya ng paraan. May nararamdaman din akong hindi tama. Natatakot akong may itinatago si Daddy sa atin at mag-isa niyang dinadala. Kailangan kong malaman ang totoo. Paano ninyo malalaman ang totoo? Tanong ng bata. Pupunta ako sa Mount Phoenix para magbigay galang kay Dr. Felch. Tatanungin ko si Hailey kung may alam siya tungkol kay Daddy. Huwag kang magsasabi kahit kanino tungkol dito, okay ba? Hindi po, Mommy, mabilis niyang sagot. May bahid ng pananabik ang boses. Ibig sabihin, mahalaga pa rin sa inyo si Daddy, hindi ba? Akala ko pababayaan ninyo na lang siya. Siyempre mahalaga pa rin sa akin si Daddy. Alam kong ayaw niyang ipaalam sa akin, pero aalamin ko pa rin ang totoo, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. Hindi ko sana balak sabihin ito sa'yo, pero matalino ka. Hindi ko rin ito maitatago sa'yo ng matagal, kaya mas mabuti nang sabihin ko para hindi ka masyadong mag-alala. Tumango si Robbie. Salamat po sa pagsasabi, Mommy. Napansin ko rin na may mali kay Daddy. Noong pumanaw si Dr. Felch, nandoon na si Daddy bago pa tayo dumating. Ibig sabihin, dinalaw na niya si Dr. Felch ng mas maaga. Pero si Daddy ay hindi mahilig makipagkita. Maliban kay Lolo, dumadalaw lang siya kapag may mahalagang usapan. At dahil gumaling na kayo ni Ellie, wala nang dahilan para kausapin pa siya ni Daddy ng palihim. Maayos na ipinaliwanag ng bata ang kanyang mga hinala. Halatang matagal na niyang pinag-isipan ang mga ito. Bukod pa roon, bigla siyang huminto habang binabasahan niya kami ng kwento. Natigilan siya ng matagal at parang may iniisip. Pagkatapos, gumawa siya ng kakaibang ending. Pakiramdam ko may problema ang paningin niya. Kaya niya binago ang kwento. Nagulat si Charlotte nang mapagtanto niyang napansin ni Robbie ang lahat bago pa man niya makita ang anumang kakaiba kay Zachary. Nang pag-isipan niya ito, napagtanto niyang hindi niya sana napalampas ang mga detalye na iyon kung mas binigyan niya ng pansin si Zachary. Dahil dito, nakaramdam siya ng pagkakautang ng loob sa kanya. Mommy, narinig ko na naghahanap sila ng doktor na ang pangalan ay Francesco. Mukhang siya lang ang makakapagligtas kay Daddy. Mabuting kaibigan siya ni Uncle Dan. Kilala ninyo po ba siya? Sa wakas ay naitanong ni Robbie ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Francesco. Umiwas ng tingin si Charlotte habang nag-iisip. Nabanggit na siya ni Lupin noon. Siya ang gumamot sa akin nang nalason ako. Narinig kong kahanga-hanga ang galing niya, pero wala akong kontak niya. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Mabuti po iyon. Mommy, kailangan ninyong gawin ang lahat para mahanap siya. Matagal na siyang hinahanap ni na Mr. Ben at Mr. Bruce kahit saan. Alam ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko pababayaan si Daddy. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Ang kailangan mo lang ay alagaan ang sarili mo. Huwag kang masyadong mag-alala, okay ba? Maaari akong tumulong na bantayan ang mga nangyayari sa bahay, Mommy, seryosong mungkahi ni Robbie. Okay lang, Robbie, kaya namin itong ayusin. Bata ka pa. Ang gusto ko lang ay maging malusog at masaya ka.
Mas makakapag-focus ako sa paghahanap ng lunas kay daddy kung alam kong maayos kayong lahat. Sige po, mommy, masunuri na tumango si Robbie. Mabuting bata, sabi ni Charlotte habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Lumabas ka na at makipaglaro kay Jamie. Siguradong hinihintay ka na niyang makausap ulit. Sigurado po, sabi ni Robbie na may hiya bago tumakbo palabas para hanapin si Jamie. Pinanood siya ni Charlotte habang papalayo at napangiti. Kung may ipagmamalaki man siya sa mundong ito, iyon ay ang kanyang mga anak. Kumatok si Lupin. Nandito na si Ben para sunduin ang mga bata, Miss Lindbergh. Sige, sabihin mo sa kanila na ihanda na ang mga gamit nila. Bababa ako agad. Magpapalit lang ako. Opo. Pagkatapos noon, isinagawa ni Lupin ang utos. Nagpalit ng damit si Charlotte at bumaba upang ihatid ang mga bata. Kahit malapit lang ang Southridge at Northridge, palagi pa ring mabigat sa loob ng mga bata ang magpaalam. Lalong nalungkot ang tatlong babae nang malaman nilang aalis si Charlotte at uuwi sina Robbie, Jamie, at Ellie. Tahimik silang nagtatampo habang umaalis ang lahat. Kinailangan pang aliwin ni Jamie at Ellie ang mga ito at mangakong babalik kinabukasan para muling mapasaya ang mga babae. Hinayaan ni Charlotte na makaalis ang mga bata at pinanood ang kanilang sasakyan hanggang sa mawala. Pagkatapos, kinausap niya ang tatlong babae bago nag-impake at umalis patungong paliparan. Si Lupin at dalawa pang babaeng bodyguard lamang ang isinama niya sa pagkakataong ito. Naiwan ang iba pang security para magbantay sa mga bata. Tinawagan si Charlotte ni Michael habang papunta siya sa paliparan. Charlotte, may nakuha akong impormasyon tungkol sa insidente. Ayon sa kanila, may pusa na nakabagsak ng plorera na tumama kay Mr. Noct. Natakot ng husto ang may-ari ng pusa nang malaman ang nangyari. Kausap ngayon ng guest ng hotel si Ben para pag-usapan ang posibleng kompensasyon. Pusa, putol ni Charlotte. Akala ko may patakaran ng hotel na bawal ang alagang hayop. Kahit pa nakapasok ang pusa, paano naman nahulog ang plorera mula sa itaas? Tiningnan ko ang ayos ng mga silid. May kwarto at balkonahe sa itaas mismo ng pintuang kinaroroonan namin. Paano magkakaroon ng plorera sa balkonahe? At kahit inilabas ng guest ang plorera sa balkonahe, dapat nasa mesa iyon o coffee table, hindi sa rehas. Walang paraan para itumba iyon ng pusa. Hindi ito makatwiran. May kapareho rin akong duda nang marinig ko iyon. Kinausap ko ang may-ari ng pusa at kinuha ang kanyang salaysay. Pagkatapos, isinagawa ko ang pagsasalarawan ng pinangyarihan base sa kanyang pahayag. Ipapadala ko agad sa iyo ang video. Pinanood ni Charlotte ang video matapos itong ipadala ni Michael. Bumili ang may-ari ng sariwang rosas at dinala ang plorera sa balkonahe upang doon ilagay ang mga bulaklak. Ngunit bago pa siya matapos, tumunog ang kanyang telepono at nagmamadali siyang bumalik sa loob ng kwarto para sagutin ang tawag. Sa sandaling iyon, tumalon ang puting pusa mula sa sahig papunta sa balkonahe at doon natamba ang plorera pababa. Sa unang tingin, mukhang makatwiran ang lahat, ngunit may kakaiba pa ring nararamdaman si Charlotte. May mali pa rin sa insidenteng ito, pero hindi ko matukoy kung ano iyon. Napanood mo na ba? Muling tumawag si Michael makalipas ang ilang sandali. Oo, wala akong makitang mali sa video, pero hindi natin pwedeng basta tanggapin ang salita niya. Maaaring hindi siya nagsasabi ng totoo. Siyempre, inirekta ko na siya kay Ben. Sila ang magpapasya kung ano ang gagawin sa kaso. Talagang ikinalulungkot ko ang nangyari. Gagawin ko ang lahat para makabawi kay Mr. Noct. Magandang trabaho ang ginawa mo. Salamat sa tulong mo. Ipinagmamalaki kita sa paraan ng paghawak mo sa lahat ng ito, Michael. Huwag na. Halos 30 na ako. Dapat alam ko na kung paano humawak ng ganitong bagay, biro ni Michael. Buti na lang nasa ika-4 na palapag ang kwarto at hindi kalakihan ang plorera. Mas malala sana kung mas mataas ang palapag. Maaaring ikamite iyon. Tama ka, sagot ni Charlotte. Kinakabahan pa rin siya kapag naiisip ang nangyari. Pero malaki pa rin ang sugat niya. Talagang pasensya na sa lahat. Pumunta ako sa ospital kaninang umaga para dalawin si Mr. Noct, pero nakaalis na siya, kaya kay Ben ko na lang ipinaabot ang aking paghingi ng tawad. Sinabi ko rin na handa akong magbigay ng anumang kompensasyon. Huwag mo nang sabihin iyan.
Aksidente lang ito, pag-aliw ni Charlotte. Kailangan ko nang umalis, Michael. Nasa paliparan na ako. Mag-uusap tayo ulit. Paliparan. Saan ka pupunta? Tanong ni Michael. Babalik ako sa probinsya. May aasikasuhin lang ako. Babalik ako bukas ng gabi. Sige. Aalis ako sa Makalawa. Maaari ba tayong magkita muli pagbalik mo? May sasabihin ako sa iyo. Nag-aatubiling tanong ni Michael. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ipapaalam ko sa iyo. Huminto si Lupin sa tabi ng pasukan at bumaba upang buksan ang pinto para kay Charlotte. Kailangan ko nang umalis, Michael. Mag-usap tayo ulit. Sige, ingat ka. Bitbit ang kanyang bagahe, nagmamadaling bumaba si Charlotte kasama ang 3 bodyguard. Sa tingin ko hindi lang ito aksidente, sabi ni Lupin. Kung hindi itinulak ni Mr. Knock palayo kayo, baka kayo ang tinamaan ng klorera. Masyadong perpekto ang nangyari. Parang masyadong nagkataon, hindi ba? Pakiramdam ko rin may mali, pero hindi kailanman magsisinungaling sa akin si Michael. Marahil hanggang sa ibabaw lang ng katotohanan ang nalaman niya. Siguro hindi rin niya alam ang totoong nangyari. Ayos lang iyon. Marami ng karanasan si Ben sa ganitong mga bagay. Sang-ayon ako. Alam kong malulutas niya ang gusot na ito. Sumakay na tayo. Pag-usapan na lang natin ang iba mamaya. Sige. Sumakay sa eroplano ang 4 na babae. Sa Southridge, napangisi si Zachary matapos panoorin ang video. Talaga ba? Sa tingin ba nila maniniwala ako rito? Sa tingin mo ba si Michael ang may gawa? Hindi ko siya nakikitang ganoong klase ng tao, sabi ni Ben. Hindi siya, sigurado si Zachary. Iba ang may gawa nito at gusto ng taong iyon na mamatay si Charlotte. Sino kaya iyon? Tanong ni Ben. Nagpadala ako ng tao kagabi, pero sinabi ng staff ng hotel na hindi nila kami pwedeng papasukin sa kwarto dahil sa privacy ng guest. Nang payagan kami ni Michael kalaunan, mukhang nakaalis na ang may pakana. Kabanata 1375. Tumingin sa malayo si Zachary at nalubog sa malalim na pag-iisip. Ipagpatuloy ninyo ang investigasyon. Alamin ninyo kung sino ang nag-check-in sa hotel kahapon. Sige, sagot ni Ben bago umalis upang isagawa ang utos. Minasahe ni Zachary ang kanyang noo at naghanda ng magbasa ng mga dokumento, ngunit bago pa man siya makapagsimula, narinig niya ang mga boses ng mga bata sa labas. Daddy, pwede ba kaming pumasok? Mabilis na umayos ng upo si Zachary upang matiyak na maayos ang itsura niya. Pasok. Binuksan ng mga bata ang pinto at masayang tumakbo papasok. Ngunit nang makita nila ang benda sa ulo ni Zachary, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Daddy, agad na napaiyak si Ellie nang makita siya. Ano po ang nangyari sa inyo? Sa likuran niya, pilit pinipigilan ni Jamie ang kanyang mga luha. Sinabihan siya ni Robbie na maging matatag at huwag umiyak, ngunit kahit gaano niya pinilit, pumatak pa rin ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ayos lang po ba kayo, Daddy? Pati si Robbie ay halos mabulunan na sa pagsasalita. Si Daddy ang palagi nilang superhero. Walang bagay na hindi nito kayang gawin. Hindi pa nila siya nakitang nagkasakit noon. Ang makita siyang nasaktan ay napakalaking dagok para sa mga bata. Parang gumuho ang buong mundo nila. Ayos lang ako. Iniunat ni Zachary ang kanyang mga kamay at buong lambing na niyakap ang mga bata. Maingat siyang niyakap pabalik ng mga bata, takot na baka masaktan nila si Zachary. Paano nila nagawang gawin ito sa inyo, babala ni Jamie? Babasagin ko sila sa babbog. Tumawa si Zachary at ginulo ang buhok niya. Ipaubaya mo na ito kay Mr. Ben. Mas mahusay siyang gumawa kaysa sa iyo. Ikaw, iligtas mo na lang ang mundo kapag lumaki ka na. Hey Daddy, minamaliit ninyo ba ako? Sige, lalaking Superman ako. Ha, sigurado ka ba? Nandito pa rin ako kapag lumaki ka na. Ako pa rin ang magiging Superman ng mundo. Natawa ang lahat sa biruan at nabawasan ang tensyon. Tama po, wala akong laban sa inyo, Daddy, mahiyain na sabi ni Jamie. Kinurot ni Zachary ang pisngi niya at tumango. Robbie, kumusta ang pag-aaral mo kay Mr. Stark? Magaling po siyang siyentipiko. Marami po akong natutunan sa kanya. Ikinwento ni Robbie ang lahat ng mga natutunan niyang kaalaman. Matanda na si Mr. Stark. Hindi na siya kasing husay sa pag-alala gaya ng dati, kaya maging matyaga ka lang, okay ba?
Opo, Daddy, sagot ni Robbie. Ikaw naman, Ellie, kumusta ang? Ayos lang po ang pag-aaral ko. May piano at dance classes po ako. Hindi man lang hinintay ng bata na matapos si Zachary. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Kailangan ninyong magpahinga at gumaling agad para makapaglaro kayo sa amin. Kailan ka pa naging kamukha ng mami mo? Marahang kinurot ni Zachary ang kanyang mga pisngi. Daddy, sinasabi ba ninyong masyadong mapangulit si mommy? Isusumbong ko kayo sa kanya. Ngunguso si Ellie at kunot noong tumingin kay Zachary. Paparusahan ka ni mommy. Tumawa si Zachary habang tinitingnan ang cute na bata. Inisip niyang ganito rin siguro si Charlotte noong bata pa ito. Daddy, muling nalungkot si Ellie habang nakatingin kay Zachary. Kailangan ninyong maging ligtas, ha? Gusto kong manatili kayong malusog para makita ninyong lumaki kaming lahat. Nang marinig ni Zachary ang munting boses ni Ellie at makita kung paano nitong pilit magpakamature sa pagsasalita, natunaw ang kanyang puso. May gusto sana siyang sabihin, ngunit nang bamuka ang kanyang mga labi, may kirot sa kanyang dibdib na samakaw sa kanyang lalamunan. Sa huli, wala siyang nasabi kahit isang salita. Mahigpit na lang niyang niyakap si Ellie. Masakit ang kanyang dibdib na hindi pa niya kailanman naranasan. Kung maaari lang, nais din niyang mabuhay ng masaya at malusog. Gusto niyang makita silang lumaki, ngunit parang hindi na yata ako magtatagal ng ganoon. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ellie. Gagaling si Daddy, saway ni Robbie. Huminga siya ng malalim at sa boses na puno ng luha ay mariing sinabi, gagaling si Daddy. Siguradong gagaling siya. May tiwala si Robbie na mahahanap nila ng kanyang ina si Francesco upang pagalingin ang kanyang ama. Tama siya, kaunting sugat lang ito kay Daddy. Gagaling siya agad, kaya huwag ka nang umiyak, Ellie, aliw ni Jamie. Mas simple ang kanyang pag-iisip. Tama sila. Makakabangon agad ako at makakapaglaro ulit kasama kayong lahat. Inayos ni Zachary ang sarili at ngumiti sa kanyang mga anak. Magpakabait kayo. Kailangan ko ng magtrabaho, kaya kayo muna ang maglaro. Opo, sagot ng mga bata. Masunurin silang tumango bago umalis ng may pag-aatubili. Muling bumigat ang dibdib ni Zachary habang pinapanood silang lumabas. Nakaranas na siya ng maraming digmaan at hindi kailanman natakot sa kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang natakot. Natatakot siya na mawala ng ama ang kanyang mga anak kapag nawala siya. Paano kung mamatay ako at wala nang magtuturo kay Robbie o magsasanay kay Jamie o mag-aalaga kay Ellie? At paano kung wala nang magpaprotekta kay Charlotte? Ayaw na ayaw niyang mamatay. Nakita ni Ben ang lahat habang nakatayo sa may pintuan. Namula ang kanyang mga mata sa luha. Hindi na pwedeng ipagpaliban ito. Kapag bumalik si Charlotte, sasabihin ko na sa kanya ang totoo at hihilingin ko na kontakin niya si Francesco. Kailangan nating pagalingin siya sa lalong madaling panahon. Muntik na niyang tawagan si Lupin nang may dumating na tauhan at nagulat. Ben, nandito si Miss Gold. Ha, bakit nandito na naman siya? Reklamo ni Ben na halatang nababagabag. Ano po ang gagawin natin? Nakapark ang kotse niya sa labas, dagdag ng tauhan. Tanungin ko muna si Mr. Noct, sabi ni Ben. Pumasok siya sa silid ni Zachary at nagulat, nandito si Miss Gold, Mr. Noct. Sige, papasukin mo siya, sagot ni Zachary. Binabasa niya noon ang kanyang mga mensahe at nakita niyang maraming text si Nancy. Sinabi nitong gusto siyang dalawin, kaya hindi na siya nagtaka. Sa hardin ko ba siya dadalhin o? Maingat na tanong ni Ben. Sa study room, sagot ni Zachary habang pilit na bumabangon mula sa kama. Nauunawaan, sagot ni Ben. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan at tinulungan mismo si Zachary na magpalit ng damit. Hindi nagtagal at pumasok si Nancy sa villa. May dala siyang 2 tauhan at maraming supplement. Mukhang mamahalin ang lahat. Bumaba si Ben upang salubungin siya. Nagpalitan sila ng pagbati bago niya ito dalhin sa study room. Nag-antay sa labas ang mga tauhan ni Nancy. Mr. Noct. Halatang nagulat si Nancy nang makita si Zachary na nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Akala niya ay masyado itong may sakit at nakahiga lang sa kama. Mukhang maayos naman siya. Hindi naman ako na late sa appointment natin kagabi, hindi ba? Tanong ni Zachary na may ngiti. Hindi naman, sagot ni Nancy. Naiilang siyang ngumiti bago magbiro.
Hindi naman ako nandito para maningil ng paliwanag. Ikinagagalak kong marinig iyan, sagot ni Zachary sabay senyas na maupo siya. Ibinigay ni Nancy ang mga regalo kay Ben at umupo sa tapat ni Zachary. Bahagya siyang napangiti at pabiro na sinabi, parang business meeting ang dating. Totoo naman, hindi talaga ako magaling sa ganito, sabi ni Zachary sabay ngiti rin. Talagang nasaktan lang ako, sabi ni Nancy. Bahagya siyang nalungkot at nakatitig kay Zachary bago muling nagsalita. Hindi mo naman talaga kailangang ituring akong tagalabas. Ano man ang kalagayan mo, palagi kang magiging bayani para sa akin. Ito ang unang pagkakataon na may hayagang nagpahayag ng damdamin kay Zachary. Hindi niya napigil ang mabigla. Ang totoo, palagi siyang nasa tuktok at mahigpit sa sarili. Isa rin siyang perpeksyonista pagdating sa pag-ibig, kaya wala siyang masyadong romantikong ugnayan sa mga babae. Hindi niya nilapitan sina Sharon at Cynthia dahil sa sarili niyang kagustuhan, at wala rin siyang naramdaman para sa kanila. Sa isang banda, si Nancy lang ang nag-iisang babaeng kusang loob niyang nilapitan bukod kay Charlotte. Hindi may kakailan na perpekto si Nancy. Ang pinagmula ng kanyang pamilya, edukasyon, dating, mahinahong ugali, kagandahan. Lahat ay walang kapintasan, ngunit ang pinakamahalaga, lalo siyang maalaga kay Zachary. Pasensya na, baka masyado akong naging diretso, paghingi ng paumanhin ni Nancy ng mapansing matagal na hindi sumasagot si Zachary. Natural lang na bahagya siyang nataranta at agad pang nagdagdag. Gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangang magpanggap na palaging matatag. Tao lang tayong lahat at nagkakasakit din minsan. Malambot ang kanyang tinig at bahagyang nanginginig, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa lungkot. Salamat, sagot ni Zachary nang sa wakas ay nagsalita. Sa kasamaang palad, iyon lang ang tanging nasabi niya. Maya-maya ay nagtanong siya, ano ang sadya mo rito? Gusto lang kitang dalawin. Natutuwa akong makita na ayos ka, sagot ni Nancy. Mabilis niyang kinontrol ang emosyon dahil ayaw niyang mainis si Zachary. Salamat, muling sabi ni Zachary. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. May isa pa pala, dagdag ni Nancy na parang may naalala. Narinig ko na nawawala raw si Sir Louis at hinahanap siya ni Sir Robert kahit saan. Dapat kang mag-ingat kapag lumalabas ka sa mga panahong ito. Nawawala si Louis, gulat na sabi ni Zachary. Agad siyang nagutos. Ben, imbestigahan mo ito. Nauunawaan, sagot ni Ben bago umalis. Ayon sa mga chismis, may nangyaring masama sa F-Nation at labis itong nakaapekto kay Sir Louis. Sinubukan pa raw niyang saktan ang sarili niya sa palso, pero nasagap siya sa oras. Sa kasamaang palad, ang sugat sa kanyang puso ay hindi madaling maghilam. May mga palatandaan din daw siya ng depresyon. Nagpaimbite si Lady Sherlyn ng ilang eksperto upang suriin siya at itinago nila ang balitang iyon. Pagkatapos, palihim siyang pumunta sa H-City. Ginawa niya iyon upang hanapin si Miss Lindbergh, pero ikaw ang nakasalubong niya. Sa sobrang emosyon, umatake siya pero pamalya at si Miss Lindbergh ang nasaktan. Nang makabalik siya, pinagalitan siya ni Sir Robert. Siniguro ni Sir Louis na walang nakapaligid at pagkatapos ay tumakas mula sa bahay. Ibinigay ni Nancy ang pinaikling bersyon ng mga nangyari. Talaga bang kailangan pang umabot sa ganyan? Iniwan lang naman siya. Ano bang malaking bagay doon? Inis na sabi ni Zachary. Sa tingin ko mas malalim pa roon. Narinig ko ring may nangyaring kaiya-hiya sa loob ng pamilyang Laurent at nagkaroon ng alitan si Miss Lindbergh sa kanila dahil doon. Hindi ba niya sinabi iyon sa iyo? Makahulugang tanong ni Nancy. Ano ang nangyari? Tanong ni Zachary. Hindi ko alam ang buong detalye, sagot ni Nancy habang umiling. May kinalaman si Sir Louis doon at sinasabing nakakahiya iyon. Mahigpit itong itinago ng pamilyang Laurent at siniguro nilang walang makakaalam ng katotohanan. Kahit ako, hindi alam ang buong kwento. Hindi na sumagot si Zachary. Malalim lang ang kanyang pagkakunot-noo. Kung sangkot si Louis, tiyak na sangkot din si Charlotte. Matagal nang iniisip ni Zachary na may kakaiba dahil bigla na lang naging lubhang magkaaway si Charlotte at ang pamilyang Laurent. Sobrang tindi ng ginawa ng pamilyang Laurent na ikulong siya at magpadala pa ng mga tao para patayin siya, kahit pa gusto lang nila siyang apihin matapos bumagsak si Danrick.
Bukod doon, bakit sinubukan ni Luis na saktan ang sarili niya? At ang depresyon niya, malamang may nangyari sa likod ng lahat ng ito. Nakakainis na ayaw itong pag-usapan ni Charlotte. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila ni Luis? Mr. Knock, kakaimbestiga ko lang at totoo ang sinabi ni Miss Gold. Nawawala si Sir Luis at na-diagnose siyang may depresyon. Mukhang may malaking lihim na itinatago ang pamilya, nagmamadaling ulat ni Ben. Gusto ko ng detalye. Ano ito? Iyan lang ba ang masasabi mo matapos kitang utusang mag-imbestiga? Galit na sabi ni Zachary. Opo, mag-iimbestiga pa po ako ng mas malalim. Lumabas ka na. Nawalan na ng pasensya si Zachary at muli siyang nabalisa. Ipinakita ng kamakailan niyang pagkakasugat na may malasakit pa rin si Charlotte at gumaganda na ang kanilang relasyon. Ngunit nang malaman niya na may lihim sa pagitan nina Luis at Charlotte, muli siyang nabalisa. Naalala niya ang nakita niya noon sa hotel sa Arkfield at biglang kumirot ang kanyang dibdib. Sobrang sakit na parabang nasasakal siya. Pasensya na, Mr. Knock. Hindi ko dapat ibinahagi iyon sa inyo. Nag-alala lang ako na baka saktan kayo ni Sir Luis kaya ko kayo binalaan, paumanhin na sabi ni Nancy habang nakatingin sa kanya. Naiintindihan ko. Salamat, sagot ni Zachary. Muling bumalik ang kanyang composure at nagdagdag. Naging abala ako sa sarili kong mga bagay nitong mga nakaraang araw kaya nakaligtaan kong bantayan ang sitwasyon. Mabuti na lang at pinaalalahanan mo ako. Ginagawa ko lang ang nararapat, sagot ni Nancy habang may pagmamahal na nakatingin sa kanya. Siya nga pala, magsisimula ang proyekto ko sa unang araw ng susunod na buwan. Magkakaroon kami ng salo-salo noon. Kung gagaling ka na hanggang sa panahong iyon. May 9 na araw pa bago ang salo-salo. Ayos na ako noon at dadalo ako, pangako ni Zachary. Ikinatutuwa kong marinig iyan, masayang sabi ni Nancy. Iniabot niya ang imbitasyon at nagdagdag. 30 panauhin lang ang inimbitahan namin at pawang mga negosyanteng makapangyarihan. Dadalo rin ang ama ko. Ikaw ang magiging pinaka-prestihiyosong panauhin, kaya talagang nais kitang makita roon. Sige, darating ako sa oras, sagot ni Zachary habang tinatanggap ang imbitasyon. Aalis na ako para hindi na makaistorbo sa pahinga mo, sabi ni Nancy habang tumatayo at may pag-aalalang tinig. Magpahinga ka ng mabuti. Kung hindi ka paganap na magaling sa katapusan ng buwan, baka. Huwag kang mag-alala. Darating ako, muling pangako ni Zachary. Pinky promise, hiling ni Nancy habang iniaabot ang kanyang kamay. Bahagyang nagulat si Zachary ngunit kalaunan ay iniabot din ang kanyang kamay at tinupad ang pinky promise. Masayang ngumiti si Nancy bago tuluyang umalis ng may pag-aatubili. Inihatid siya ni Ben at bumalik sa study room upang iulat ang resulta ng investigasyon kay Zachary. Sa ngayon, ang nalaman lang namin ay ang mga ibinahagi ni Miss Gold. Mahigpit na itinatago ng pamilyang Laurent ang lihim kaya kakailanganin pa ng panahon bago natin makuha ang buong detalye. Hindi man lang binasa ni Zachary ang file na iniabot sa kanya. Itinabi niya ito at tumayo upang bumalik sa kanyang silid. Sa kasamaang palad, napakasakit ng kanyang nararamdaman at namutla siya. Mr. Knock, sabi ni Ben habang nagmamadaling sumaklolo. Napaupo si Zachary at inihawak ang isang kamay sa sofa bilang suporta. Ang isa pa ay inilagay niya sa kanyang ulo. Sobrang tindi ng sakit kaya napangiwi ang kanyang mukha. Tatawagan ko na agad si Reyna. Inakala ni Ben na ang sugat sa ulo ang pinagmumula ng sakit kaya dali-dali siyang tatawag. Huwag, pigil ni Zachary habang inaabot siya. Bumagsak siya sa sofa at nagsalita. Hindi ito dahil sa sugat. Ito ay sobrang tindi ng sakit kaya hindi na niya natapos ang sasabihin. Napakagat siya ng ngipin at samandal sa sofa habang tumutulo ang pawis. Umiiral na naman ba ang lason? Paano ito nangyari? Hindi ka pa nakaranas ng ganito kalubang sakit noon. Bakit ngayon? Mr. Knock. Mr. Knock. Nawalan ng malay si Zachary sa sofa bago pa matapos magsalita si Ben. Agad nitong tinawagan si Reyna. Nasa Southridge lamang ito kaya mabilis siyang dumating kasama ang kanyang medical staff. Pinanatili ni Marino, Cain, at ng iba pa ang mga bata sa labas ng silid. Gumawa sila ng mga dahilan at ipinagbawal ang pagpasok ng mga bata upang hindi sila matroma.
Agad na sinimula ni Reyna at ng kanyang koponan ang gamutan kay Zachary. Itinuring nila itong isang emerhensya. Nakatayo si Ben sa tabi na nanginginig sa sobrang pag-aalala. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Kung magpapatuloy ito, maaaring. Habang papalayo si Ben, tinawagan niya ang numero ni Lupin. Ngunit hindi niya ito makontak. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Noong gabing iyon, isang pribadong jet ang lumapag sa Phoenix City. Medyo maliit ang lugar kaya maging ang paliparan ay tila tahimik at halos walang tao. Pinangunahan ni Charlotte ang kanyang mga tauhan palabas ng eroplano at sumakay sila sa kotseng inihanda na ng maaga. 3 silang sumakay at agad na nagtungo sa Mount Phoenix. Habang bumibiyahe, binuksan ni Lupin ang kanyang telepono at napansin niyang may ilang hindi nasagot na tawag. Tatawag sana siya pabalik nang bigla niyang mapansin na may ilang itim na kotse ang sumusunod sa kanila. Miss Lindbergh. Oo, alam ko, sagot ni Charlotte habang nakatingin sa rearview mirror. Kalmado niyang iniutos. Bagong plano. Hindi na tayo tutungo sa Mount Phoenix. Magpalat ng ruta ngayon. Ayaw niyang madamay sina Hailey at Sam sa gulong ito. Nauunawaan. Lumiko ang sasakyan ng mga babae at sinubukang takasan ang mga sumusunod sa kanila. Sino ba sila? Mukhang hindi sila taga-Erihal, puna ni Lupin na may pagtataka. Alamin na lang natin kapag nakawala na tayo sa kanila. Patuloy na minamanmanan ni Charlotte ang mga kalaban sa pamamagitan ng rearview mirror. Gusto niyang hulihin ang mga ito at alamin kung sino sila, ngunit kakaunti lamang ang dala niyang tauhan. Bukod doon, wala rin silang mga armas. Kapag nagkaroon ng labanan, siguradong magiging pangit ang kahihinatnan. 5 ang kanilang sasakyan at tinatayang 20 lalaki ang kasama nila, kaya malinaw na may masama silang balak. Gayunpaman, hindi sila gumagamit ng armas at sinusubukan lamang nilang itulak ang kanilang sasakyan sa isang sulok. Ibig sabihin, gusto nila kami na buhay. Habang lalong umiinit ang sitwasyon sa panig ni Charlotte, nananatiling walang malay si Zachary sa Southridge. Dumating si Bruce nang marinig ang balita. Nang makita niya ang kalagayan ni Zachary, sinuntok niya ang pader sa sobrang pag-aalala at nagsabi, "Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Pupunta ako ng Erihal at hahanapin ko mismo si Francesco." "Iyan din ang balak ko," sagot ni Ben. "Siguradong nasa Erihal si Francesco. Mula rito, gagawin ko ang lahat para matukoy ang kinaroroonan niya sa lalong madaling panahon. Kapag nakuha ko na, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon at maaari kang dumiretso roon paglapag mo." "Sige," sang-ayon ni Bruce. "Bilasan mo at huwag mag-atubili. Huwag mo nang masyadong isipin ang mangyayari sa hinaharap. Kailangan nating iligtas siya kahit pa ang kapalit nito ay itaboy siya mula sa pamilyang Noct." "Alam ko," mabigat na sabi ni Ben. "Naging duwag ako noon at natakot na ipagkanulo siya, pero sa kalagayan ngayon, wala na tayong ibang pwedeng isipin. Sige, maghihiwalay tayo at gagalaw sa magkaibang direksyon. Pupunta na ako sa paliparan ngayon. Magdala ka ng mas maraming tao at manatili kang nakikipag-ugnayan sa akin." Nag-usap pa sila sandali bago huminga ng malalim si Ben upang patatagin ang sarili. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ni Zachary. Inayos ni Reyna ang kumot ni Zachary. Humarap siya kay Ben at nagsabi, "Gusto kong imbitahan si Dr. Wright para gamutin si Mr. Noct. Baka makatulong siya." "Sige, makipag-ugnayan ka agad sa kanya." Wala nang ibang magawa si Ben. Kakapit siya sa kahit anong pag-asa. "Natatakot akong hindi siya pumayag. Pumunta lang siya noon dahil si Mr. Noct mismo ang tumawag sa kanya. Baka hindi niya ako pakinggan." Hindi pa man tapos magsalita si Reyna ay tumunog na ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at nagulat na nagsabi, "Si Miss Gold ito. Bakit siya tumatawag sa iyo ngayon?" Inis na tanong ni Ben. "Kinuha niya ang numero ko kaninang umaga at sinabing makipag-ugnayan ako sa kanya kapag lumala ang kalagayan ni Mr. Noct o kung kailangan namin ng tulong," sagot ni Reyna. Pagkatapos ay sinagot niya ang tawag. "Miss Gold. Dr. Langan, tinawagan ko si Ben pero walang sumagot kaya ikaw na lang ang tinawagan ko. Kinausap ko na si Dr. Wright at hiniling ko sa kanya na gamutin si Mr. Noct.
Nagpadala na rin ako ng pribadong jet para sunduin siya. Malapit nang lumapag ang eroplano niya at naghihintay ako sa paliparan para sunduin siya. Pakitanong kay Mr. Knock kung may oras siya ngayong gabi. Maaaring dumaan si Dr. Wright sa kanyang bahay upang gamutin siya. Oo, syempre, masayang sagot ni Reyna. Kakabalak ko lang sanang imbitahan siya at nag-aalala pa ako na baka hindi siya pumayag na lumipad. Hindi ko akalaing nauna mo na siyang dalhin. Napakagandang balita nito para sa amin. Ikinagagalak kong marinig iyan. Sa totoo lang, nag-aalala ako na baka hindi magustuhan ni Mr. Knock ang pagiging proactive ko at sabihing pakialamera ako. Pupunta kami ni Dr. Wright mamaya. Ayos lang ba iyon? Syempre ayos lang. Kailan kayo darating? Susunduin ko kayo. Sobrang saya ni Reyna. Ang pagdating ni Helen ay tiyak na magpapataas ng tsansang mabuhay ni Zachary. Kahit hindi tuluyang magamot ni Dr. Wright si Mr. Knock, maaari pa rin niyang patatagin ang kalagayan nito at pigilan ang paglala. Kabanata 1380. Darating kami sa loob ng halos 1 oras. Medyo malayo ang paliparan at nasa himpapawid pa ang eroplano. Kakailanganin din ng oras bago makalabas sa customs ang mabuting doktora, paliwanag ni Nancy. Pakiusap bilasan ninyo, biglang sabi ni Reyna. Ha? Bakit? May nangyari ba kay Mr. Knock? Nag-aalalang tanong ni Nancy. Hinimatay siya. Alam ni Reyna na walang saysay ang itago ang katotohanan dahil malalaman din ito ni Nancy dahil kasama nitong darating ang doktora. Paano nangyari iyon? Mukha naman siyang maayos kaninang umalis ako, agad na nag-alala si Nancy. Mahabang kwento ito. Pag-usapan na lang natin kapag nagkita tayo, sagot ni Reyna upang ilihis ang usapan. Sige, pupunta kami sa lalong madaling panahon. Salamat. Pagkababa ng tawag, humarap si Reyna kay Ben at nagsabi. Darating sila sa loob ng halos 1 oras. Mukhang hindi na natin kayang itago ang kalagayan ni Mr. Knock. Natural lang na hindi natin pwedeng pagsinungalingan si Dr. Wright dahil kailangan niyang malaman ang mga sintomas upang magamot ng maayos si Mr. Knock. Maaari naman tayong magsinungaling kay Miss Gold at sabihing simpleng pinsala lang ito, maingat na paliwanag ni Ben. Magkaibigan man sina Dr. Wright at Miss Gold, mas malapit pa rin ang doktora kay Mr. Knock. Sigurado akong nauunawaan niya ang kahalagahan ng pananahimik at hindi siya magsasalita. Tama ka, tango ni Reyna. Ang pagdating ni Dr. Wright sa panahong ito ay parang oasis sa disyerto. Malaki ang maitutulong niya sa atin. Malaki ang ating pagkakautang na loob kay Miss Gold dahil dito, buntong hininga ni Ben. Pakiusap bantayan mo si Mr. Knock. Aayusin ko ang mga kailangan. Sige, umalis si Reyna at naiwan si Ben na mag-isa sa tabi ni Zachary na mahimbing ang tulog at mababaw ang paghinga. Para bang anumang oras ay maaari siyang bawian ng buhay. Natarante si Ben. Alam niyang kaya lang ni Helen na patatagin ang kalagayan ni Zachary at pigilan ang paglala. Hindi niya ito kayang gamutin ng tuluyan. Kailangan pa rin nila si Francesco. Umalis na si Bruce patungong Erihal at kailangan ko ring mahanap agad si Francesco. Dahil sa mga iniisip na iyon, muling tinawagan ni Ben si Lupin. Patuloy lang ang pagring ng telepono ngunit walang sumasagot. Nagtaka si Ben. Kung tumutunog ang telepono, ibig sabihin ay nakababa na sila mula sa pribadong jet. Kung ganoon, bakit hindi niya sinasagot? Maaaring makaligtaan ng karaniwang tao ang isang tawag, pero iba si Lupin. Tulad ni Ben, isa siyang sinanay na elite bodyguard at alam niya ang kahalagahan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanyang kliyente at sa mga taong malapit dito. Hindi niya kailanman babaliwalain ang tawag maliban na lang kung may nangyari. Hindi maaari. Biglang kinabahan si Ben. May nangyari na ba sa kanila? Agad niyang tinawagan si Charlotte ngunit wala ring sumagot. Dahil doon, tinawagan niya kaagad si Hailey. Sa wakas, may sumagot. Hello. Hailey, nakarating na ba sa inyo si Miss Lindbergh at ang iba pa? Diretsyong tanong ni Ben. Hindi pa, kabadong sagot ni Hailey. Nagtataka rin ako. Dapat ay tumawag na sila kapag malapit na sila rito, pero wala kaming natanggap na kahit ano. Sinubukan ko ring tawagan sina Charlotte at Lupin kanina pero wala ring sumagot. Ibig sabihin, may nangyari nga. Nagbago ang anyo ni Ben ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig nang sabihin niya. Huwag kang mag-alala.
Baka may ilang aberya lang na nakaantala sa kanila. Ipaalam mo agad sa akin kapag dumating sila. Sige. Pagkababa ng tawag, inutusan ni Ben sina Cain at Kyle na magdala ng mga tauhan patungong Phoenix City upang hanapin sina Charlotte at ang iba pa. Inatasan niya silang tiyaking ligtas na maibabalik ang lahat. Mahigit 10 tauhan ang isinama nina Cain at Kyle at agad silang umalis. Napapaligiran ng problema ang pamilyang Noct at mas mabigat ang pakiramdam ni Ben kaysa dati. Marami na siyang hinarap na mabibigat na sitwasyon noon, ngunit palaging matatag ang lahat dahil nariyan si Zachary upang mamuno. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Ngayon na wala sa ayos si Zachary, ang bigat ng kanyang pasanin ay bumagsak sa kanila at halos dumurog sa kanila. Narito na sina Miss Gold at Dr. Wright, then, ulat ng isang tauhan sa sandaling iyon. Papasukin sila kaagad.